Ang word ng Panginoon sa atin in this past few weeks ay tungkol sa pag-overcome na ang Panginoong Diyos natin gusto niyang maintindihan natin na we have the identity of an overcomer. Yan ang identity natin. Sino dito gusto niyo yung identity niyo na ikayo ay overcomer? Na hindi kayo loser, kayo ay winner. Kayo ay panalo, hindi talo. Yan ang ating identity sa ating Diyos. It is said from 1 John chapter 5 verses 4 to 5. 'Di ba? Kailangan alam natin ang mga nakasulat dito sa 1 John chapter 5 verses 45. Ang sabi ng 1 John 5:45, pakilagay nga kapatid, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. No? Sino po ang naiintindihan ng 1 John 5:4-5? Magsabing amen. Sino po dito ang mga born of God? Magsabing praise God. Overcomer ka. Sino po dito nananalig kay Jesus? Magsabing praise God. Overcomer ka. Amen? Overcomer ho kayo. That's what the Word of God says. So that's your identity. And accepting this identity is that you should have a overcomer mentality. Kailangan ng mentality mo, overcomer. Na kahit anong battle, struggle sa buhay, you know you will overcome. Through God, through Jesus. At lahat ng problema may solusyon. Sabihin mo sa katabi mo, lahat ng problema may solusyon sa Diyos. Every problem has solution. I'd like you to understand that and receive that. May solution po lahat ng problema. I've been living for 59 years now. And madami na rin po ako siyempre, problema sa buhay, pare-pareho lang naman tayo sa pamumuhay dito sa lupa. Pero hanggang ngayon, overcomer ako. At hanggang mamamatay ako, overcomer ako. Amen? Dapat ganun ang mentality mo. Amen. Last time, we talk about overcoming lukewarmness. Ayaw ni Lord na lukewarm tayo. Sino po dito na ino-overcome nyo na yung pagiging lukewarm, magsabing praise God? So dapat walang lukewarm. Sabi ni Jesus sa Revelation 3:16, I spit out those who are lukewarm, di ba? Ngayon, matindi naman ang word ni God sa atin. Kapatid ng lukewarm, stagnation. Kaya ang message natin naman ngayon ay overcoming stagnation. Sino po dito ang naintindihan na salitang stagnation? Magsabing amen. Okay, some of you know the meaning of stagnation, but maybe this can help everyone. The definition of stagnation is this. Stagnation means being stuck, standing still, or failing to grow. It describes a situation or process where progress, development, or motion has stopped. So particularly, sa message natin sa araw na ito, ay yung i-overcome natin yung stagnation na yung bang tumigil na tayong mag-grow. Kailangan i-overcome natin yun na yung pagtigil sa pag-grow at pag-develop. Kasi life should be continuous development. Di ba? Sabi nga ng mga Japanese, may Japanese maxim na principle na yung improving the improved. Di ba? Improving the improved. What you already improve, continue to improve it. So, hindi mo masasabi na ikaw ay full-grown ka na o fully grown ka na. Especially in your faith. Ako po bilang pastor nyo, di ba? Matanda na rin ako sa age. Most of you that I see now, you are my children or even grandchildren when it comes to age. Pagdating sa age. Pagdating naman sa spirituality, siyempre, nag-grow na ako, pero may i-grow pa ako, di ba? Kaya sabihin mo sa kata mo, may i-grow ka pa. Wag mong sasabihin na wala ka nang i-grow. Hindi mo na kailangan mag-grow. Pero alam nyo, ganito mga kapatid The Lord has spoken to me about this as I was praying. I did not hear this message from any pastor.
In fact, this is the first time I heard this. In my 42 years as Christian, I never heard a message on overcoming stagnation. I already heard the word stagnation in the past. Pero this is the first time the Lord spoke to me that I have to preach stagnation in the church. It's a big problem, which many Christians don't realize. That it is their problem, it is their situation. So, how is your relationship with God now? What is the situation of your faith? What is the situation or tinatag na estado ng iyong pananampalataya? Nag-grow ba? Nag-grow? Salamat sa 2, 3. Nag-grow, 4, 5, dumadagdag ng dumadagdag. Pero, maliwanag sa puso ko, sinabi ng Panginoon, maraming nasa stagnation ngayon. Yung iba nag-uumpisa mag-stagnate, yung iba medyo tumagal na nag-stagnate, yung iba matagal nang masyadong nasa stagnation. So kailangan mo nang i-overcome yan, kapatid. Amen? Kasi matindi ang sinabi ni Lord sa akin. Matindi ang salita ng Diyos. Ang message niya sa stagnation. Kung yung sa lukewarm, matindi. Di ba matindi yun? I will spit you out, di ba? I'm about to spit you out. Sino po dito na nagkaroon ng takot doon, magsabing amen? So we have to have fear, we need to fear and tremble at the word of God, sabi ng Bible. Ako, as your pastor, you know what? Gusto ko kayo ma-inspire. Ma-inspire, ma-motivate, yung bang ma-encourage. Pero nakasulat din sa salita ng Diyos na kailangan instill ko sa inyo ang fear of God. Sino dito naintindihan ako? Magsabing amen. Kailangan ma-instill. Fear of God must be instilled in each one of us. That we fear God to hurt God, and we fear the consequences of hurting God. We fear the consequences of going against His will and disobeying God and sinning blatantly or intentionally. Kailangan magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Sino po dito kailangan ng takot sa Diyos sa buhay? Magsabing amen. So there are so many words in the Bible na kailangan tanggapin natin kailangan tayo magkaroon ng takot, like being lukewarm. Because Jesus said, if we can go back to Revelation 3:16, our message last Sunday, Jesus Christ said, the amen, the faithful, di ba? Sabi niya, I'm about to spit you out if you are lukewarm. Who has fear of God? Say amen. Kailangan matakot ka kapag narinig mo yan. May spit out ka. Maluluwa ka. Na sinabi ko na sa inyo na pagka iniluwa mong isang bagay, ibig sabihin, distasteful, hindi masarap sa panlasa, hindi swak sa panlasa, maaring mainit, maaring pangit ang lasa, di ba? Sino dito nakakain ng candy na ayaw nyo yung lasa? Sino nakakain dito ng Jollibee, ayaw nyo ng lasa? Di ba sometimes every now and then, we get to swallow something that we don't like, and then siyempre, spit out mo, di ba? This just like that. If there is one distasteful thing to God is lukewarmness. Ayaw ni Lord yun sa'yo. Sino may fear of God? Say amen. Yan, yung mga fear of God, imbis na madi-discourage, hindi naka-uplift yung message. Ganito, nasa Bible eh. Anything that is from the Bible should uplift you, right? Should bless you. You know, ako, the reason I'm growing in the Lord since day one of my Christian life, because any word of God that I hear, I don't criticize. I don't reject. I don't refuse. I don't stop to penetrate my heart. Basta may word of God, Lord, speak to me. Sino po dito, ang gusto yung attitude na yun? Say, praise God. Ganun dapat. Kasi ngayon, marami ng mga Christians pagka hindi naririnig yung gustong marinig, they don't necessarily want God to speak to them. They just want to hear what they want to hear. And that's very wrong. Mali yun. Kailangan, you're ready to hear what God wants to tell you. Oh, tinanggap mo yon. Revelation 3:19. Eto, humanda ka. Mas matindi to. Sabihin mo sa kanila, humanda ka. Mas matindi to. Zephaniah 1:12. Kilala niyo si Zephaniah? Kapatid ni Shama yan. Asa si Zephaniah? Shama, dito ka ba? Asa si Shama? Andun. Okay. Zephaniah 1:12. Kaya Zephaniah, ikaw makinig mabuti. Ha? Okay. Ito, matindi.
Pwede bang kung lalaki sa lalaki, hawakan mo habang binabasa natin. Pag babae, lalaki, mag-asawa, pwede maghawakan. Mag-boyfriend, hindi. Okay, basahin natin. It will come about at that time that I will search Jerusalem with lamps. And I will punish the men who are stagnant in spirit, who say in their hearts, the Lord will not do good or evil. Bitawan mo na. Okay. Antindi, no? Grabe. Sabi ni Lord, yung mga lukewarm, spit out. Ano naman yung may stagnation in spirit? Anong gagawin? Nako, antindi. Ipapanish. Sabihin mo sa katamo mo, gets? Sabihin mo, bumpanis. Di ba? Grabe. Yun pa lang may stagnant, yung nag-stop mag-grow, hindi lang nadidisplay si Lord. Nakagaya ng lukewarm. Sinasabi pa niya na ipapunish pa niya. So, alam naman natin kapag ka merong punishment, merong ginawang hindi tama. Lahat na nakakasunod, magsabing amen. May ginawang hindi tama. O kaya, merong hindi ginawa na dapat gawin. Ganun din. Sino dito na-punish ng parents? Pwede bang magtas ng kamay lahat ng na-punish? Yung na mga napalo, gano'n, na-disiplina na magulang, tas ng kamay, okay? Yung mga iba hindi. Okay, thank you. Yung mga hindi na-punish ng magulang, kino-question ko yung pagpapalaki ng magulang nyo. Siyempre, pinanish tayo ng magulang natin because we did something wrong. No? Mali yung ginawa natin. So, ganito din ito. Mali. Kapag kami stagnant in spirit ka, hindi ka nag-grow, may mali. May mali sa buhay mo. At kapag ka pinanish ka, yung mali na yon ay talagang offensive sa Diyos. Hindi lang distasteful. Offensive sa God. Offensive kay God yung ano. So alam niyo dito sa Zephaniah, ang sabi niya, no, it will come about at the time that I will search Jerusalem with lamps. So si Lord daw, dilibot siya sa Jerusalem, meron siyang ilaw. Hahanapin niya yung mga taong may stagnant spirit. Bakit niya sinabi ito sa Book of Zephaniah? The background is this. Panahon ni Josiah to, King Josiah, sa Southern Kingdom. Sa Southern Kingdom ng Israel. Kasi divided ang Kingdom of Israel, di ba? Merong Northern, may Southern. So ito, Southern, Judah. And Josiah was a good king. Nung datnan ni Josiah yung, sa paghahari niya yung Jerusalem, matindi yung idolatry. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At kung meron matindi ang silakbo ng galit ng Diyos na kasalanan, ay ang idolatry, tandaan niyo yan. Matindi ang silakbo ng galit ng Diyos sa idolatry. So, ginawa ni Josiah, ginagabayan siya ng Diyos, inalis niya yung idolatry. At saka yung madami ding corruption. Tamang-tama sa bansa natin. Madaming idolatry at corruption sa flood control, di ba? Pero nangyari, yung iba, sige Lord, alisin niyo po yung idolatry at corruption namin. Pero yung iba, indifferent. Wala lang. Wala silang paki sa ginagawa ng Diyos. Wala silang pakialam sa mga sinasabi ng Diyos. So yung pong walang paki, ang tawag sa English doon, walang pakialam, complacent. And it's one of the synonyms of stagnation, indifferent, yung walang pakialam. Kayo nang bahala sa 52 days challenge na yan. Walang pakialam sa mga kaluluwa. Walang pakialam sa paglilingkod. Ayaw ni God yan. At ang sabi ng Panginoon, I will punish the men who are stagnant in spirit. Di ba? Nakakatakot. Sino po dito may takot sa Diyos? Magsabing, praise God. Sabihin natin, may takot ako sa Diyos. Nakakatakot eh. Pero kilala natin ang Diyos natin, di ba? Mapagmahal. Ang mapagmahal na Diyos, nagpapunish. Pero kailan dumarating ang punishment? Dumarating ang punishment kapag ka matigas ang ulo. Kasi kung ilang buwan ka pa lang na stagnate, may mali kang ginagawa. Hindi naman kagad nagpapunish ang Panginoon. Kilala natin ang Panginoon. Mapasensyoso si God. Sino po dito ang naintindihan
nararanasan nyo ang Diyos pasensyoso, mahabagin, magsabing amen. Oh, lahat ng mga may personal relationship with God, Kasi yung mga walang personal relationship with God, you don't care about this, you don't know about it. Na patient si God sa inyo. Merciful. No? Lahat lang ng mayroong relationship with God. Alam yung karakter ni God, yung kalaliman ng patience ni God, ng mercy ni God. Ngayon, sa karanasan ko bilang pastor, bilang Kristiyano at pastor, alam nyo, hindi naman ako mabilis sumunod kay Lord. Gusto kong sumunod, pero there are times struggle din. Pero alam nyo, nakikita ko si Lord yung patience niya sa akin. Hindi niya ako kagad pinapunish. Very merciful yung heart niya. Kaya alam nyo, ganun po na-develop yung heart ko rin na merciful heart because I have known the merciful God. If you don't know the merciful God, hindi ka rin merciful. You can only be merciful if you know Him as merciful God. Okay, ngayon, sa pagiging merciful niya at patient niya sa akin, hindi kagad siya nagpapanish. But I tell you, pagka talagang matigas na yung ulo ko, ayaw kong sumunod, nakikita ko na yung punishment niya. Dumarating sa health, di ba? Sa sakit. Dumarating sa finances. Dumarating yung nagkakagulo yung ministry. Dumarating yung nagkakagulo yung... So nakikita kong yung punishment ng Panginoon. Kanya-kanya tayo ng journey. Relationship with God. Kanya-kanyang relationship kay God. Pero you know what? Kapag nakikita ko na yung punishment ng Panginoon, doon ako nagigising Doon ako kuha yung attention ko. Doon ako napapaisip at nagkakaroon ng time of reflection and time of listening to God. Oo. Tapos, di ba, Lord, ba't nangyayari to? Lord, bakit nangyayari to? Alam ko naman kung pagsubok na pampatibay sa pananampalataya o punishment, may mga pagkakaiba yan di ba? Minsan, yung iba, pagsubok yan sa pananampalataya. Pero yung iba talaga, punishment. Yung iba talaga, punishment. At dito, sa particular verse na to, na message ng God sa atin, sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, sa akin. Para hindi siya ma-open. Sa akin. Sabihin mo sa katabi mo, sa akin. Ang message ni Lord sa akin, sa iyo, ipapunish niya yung stagnant. Lahat ng may takot magsabing, praise God. Praise God. So ito ba'y unloving? Ang punishment, because our God is perfect in love, yung punishment is still a show of love. Ayaw kanya magpatuloy sa mali. Ayaw kanya magpatuloy sa stagnation. Sino po dito na-realize nyo, ayaw ni Lord na magpatuloy ka sa stagnation? Magsabing amen. Ayaw kanya magpatuloy sa stagnation. Ayaw niya. Ang gusto ni Lord, umalis ka na sa stagnation. Amen? So alam nyo, para mawala sa stagnation, you have to make up your mind. Kailangan i-break mo yung routine sa buhay mo. You need to do something differently. Kailangan meron kang bagong gagawin. Para hindi ka mag-stagnate, meron kang gagawin. Hindi ka pwedeng ma-stagnate o mawala sa pagka-stuck na wala kang gagawin. Kaya ako, I'm very grateful na binigay ni God sa atin yung 52 days challenge na God is connecting everything. God is connecting all the dots. The dots. Kinokonekta lahat ng Panginoon ng mga dots. Ito pala yun. Yung 52 days challenge natin para mawala ang stagnation. Mawala yung pagka-stuck mo na hindi ka na nag-grow sa iyong faith. Minsan kasi iniisip natin, ay okay na ako dito. Pero sabi ni Lord, hindi ka okay. Kaya nga mali yung yung pumasok na sinisigaw ng social media ngayon at ng maraming mga tao, minsan may nagsasabi pang mga pastor at sabi niya, it's okay not to be okay. Grabe, sobrang deception. Sobrang mali. Sabi niya, it's okay not to be okay. No, it's not okay not to be okay. It's not okay to remain stagnant. Being stagnant is not okay, right? Being lukewarm is not okay, right? It's not okay. It's not okay. Sabihin mo it's not okay. Sabihin mo sa kanya, it's not okay. It's not okay. Kasi masarap lang pakinggan, masarap lang sa damdamin, wow, it's okay not to be okay. Tapos kinakanta pa nila, it's okay not to be okay. Masarap lang pakinggan, pero ang mga salitang ito'y galing sa demonyo. Para kahit hindi ka okay, you think okay ka. Iniisip mo okay ka kahit di ka okay. Lahat to ng nakikinig,
Magsabing amen. Hindi okay yun kay God. Hindi okay kay God na lukewarm ka. Hindi okay kay God na may stagnation sa buhay mo. Hindi okay kay God. Kaya nga sabi niya, spit out ko yung lukewarm eh. Kaya nga sabi niya, I will punish the men who are stagnant in spirit eh. I'm not sure. Iba kasi yung mga parents noon at parents ngayon. Pero ako, I am thankful for my parents na hindi sila konsentidor. Alam namin ang rule sa bahay. Pagka kami ay hindi nakinig at hindi kami sumunod at gumawa kami ng mali, may palo kami. That's the rule in our house. And that should be a rule in your house because it's from the Bible. Sino dito alam na biblical yun? Magsabing amen. Biblical yun. So, kailangan, Ann, gawin yung rule yun sa bahay, ha? Lahat ng mga magulang dito, kailangan rule yun sa bahay. So, mga youth, dapat yun ang rule sa bahay ninyo. Eh di yung tatay ko. Ako po, talagang may takot ako sa tatay ko kahit sa nanay ko. Kaya pagka nagkakamali ako, may kasalanan ko, tinatago ko. Yung papaluin ako. Grabe. Minsan, nagte-text kami. Alam niyo yung text? Yung anong tawag doon? Postcards. Yan, mahilig ako dyan eh. Tapos, 12:00 na. Wala pa ako. Eh kami, rule namin, pagka oras ng kain, dapat nasa kainan ka. Nasa table ka. Pagka wala ka sa kainan, palo na. Nung bago pa yon, hindi muna siyempre. Nag-start lang yung palo pagka inulit mo, palo ka. Inulit-ulit ko, di ba? One time, grabe. Ito postcard ako. Sarap ng postcard, di ba? Grabe, nananalo ka eh. Nako, hinahanap na ako ng tatay ko. Macho! Yan ang pangalan ko. Macho! Umiikot na yung tatay ko. Narinig ko na. Ninervyos na ako. Kasi nung panahon na yun, wala namang mga relo-relo di ba? Wala namang relo nun. Pagka meron ka nun, mayaman ka So, hindi ko rin alam ang oras. Ang oras lang namin noon, alam nyo yung araw. Pagka nandito na yung shade, yung araw, 12:00 na, nandito na. Ganun lang yung oras namin noon. Kaya matatalino yung mga bata noon, amen? Kaya, syempre, pagka napapasubo ka, hindi mo nakikita yung araw yung guhit ng araw Pero narinig ko na yung tatay ko, sabi ko, nako, nanginginig na ako, palo na to. Palo na to. O, palo mo na. Tay, patawad po. Hindi ko na ulitin. Ganun ako no? Tapos sinuulit naman. Sakab. Siyempre, anong tawag sa Tagalog sa sakab? Dapa. Talagang dumapa na ako doon sa terrace namin na Dalawa lang! Yung tatay ko hindi na mamalo ng mahina. 10, hindi. Walang kwenta yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, wala. Ang tatay ko, 2 lang. Pero, yung tatak ng belt, makikita mo nandito. O kaya, 2 lang ang favorite ng tatay ko na pamalo. Yung belt at saka yung yantok. Balo may yantok. Alam nyo ba yung yantok? Ay, grabe. Makikita mo yung yantok. Pagkatapos, parang nandito pa rin, namaga. Ang sakit. At saka yung tatay ko, minsan, hindi niya ako pinapalo sa puwit. Dito niya ako paluin, dito at saka dito. Ang sakit. Mas sakit dito, doble sakit dito at saka dito. Depende sa gravity ng kasalanan. So yun, yun ang punish. So mga kapatid, takot na takot ako sa punishment sa tatay ko. Doon din nagumpisa yung takot ako sa Diyos sa kanyang punishment. Kaya ito yung sinasabi ng Lord sa atin. Lahat ako nakikinig, magsabing amen. Pinagpapasensyahan ka pa ni Lord. Hanggang ngayon. Sino po dito nararamdaman niyo ang pasensya at tabag ng Panginoon sa inyo? Magsabing, praise God. Praise God. Ay, nako, yung hindi nag-praise God, malapit na kayo. Sobrang lapit nyo na doon sa latay. Or you don't know relationship with God. Actually, yung hindi na-appreciate ang message na to, I love you all, no? Pero mukhang wala kayo relationship kay God. Wala. Nag-enjoy lang kayong nandito sa church kasi aircon. Tsaka may maganda kayo nakikita. 'Di ba?
may pogi kayong nakakatabi, ganun, mabango, ganda tugtugan. Kaya lang kayo dito, ayun, nakikita niyo yung pastor pogi. Presence of God inside. Di ba? Hindi, may sabihin ako sa ganyan. Alam niyo ba, neuroscience, pagka parati niyo nakikita, pumopogi, gumaganda. O kaya ang tingin niyo lahat sa akin, pogi, gwapo, nagagwapuhan kayo. Kasi parati niyo lang ako nakikita. Okay, may invite kayo, yung pastor namin, pogi. Pagpunta, hindi naman na. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako pogi. Ngayon ko liliniwanagan, ha? Gino-joke ko lang kayo pag sinasabi kong pogi ako, hindi naman talaga ako pogi. Sakto lang. Hindi pangit. Pero hindi naman gagwapuhan. Yan lang ang totoo sa itsura kong to. Pero thankful ako dito, Lord, thank you. Diba? Na-appreciate ko naman itsura ko. Pero hindi naman ako gwapo talaga. Kasi ang makakalam talaga sa akin ng gwapo, yung mga hindi taga-church. Gwapo ba yung pastor namin? Ganito subukan nyo. Kuha kayo ng picture ko, pakita nyo sa nanay nyo, kaya sa... Sabi na, gwapo ba to, Nay? Ilagay mo sa sulok, sa daga. Mantakot pala sa daga. Anyway, mga kapatid, alam niyo, mga kapatid ko, kapag katunay ang relationship mo kay God, takot ka sa salita niya. Takot ka sa Diyos. Takot ka sa Diyos. Umiiyak ka na mahal ka ni Lord, pero the same time nanginginig ka na natatakot ka kung alam mong may mali ka. At ito sabi ni Lord sa atin ngayon, Zephaniah 1:12. Alam ni Lord, di ka makakapagtako sa Kanya, may lamp siya. Actually, yung mata ng Panginoon, di man nangangailangan ng ilaw. Mas matindi pa sa mata ni Superman. X-rated. Bionic man. Di nyo na alam ang mga pinagsasabi ko. Yan ang palabas namin nun. Diba? $1 million man. Bionic eyes. Bionic man. Di ba kailangan ng ilaw ni Lord para makita niya yung kondisyon ng puso mo. Yung kondisyon ng iyong spiritual life. He knows. Mga kapatid, may sabihin ako sa inyo, ayaw na ni Lord na baby ka. Alam ni dito ni Lord, baby Christian ka pa rin hanggang ngayon. Oo. Alam ni Lord yan. Gusto ba ni Lord na baby Christian ka? Nung ikaw ay bagong Christian, baby Christian ka, natutuwa si God. Pero kung after some years, baby Christians ka ba, hindi ka na nakakatuwa kay God. Hindi ka na nakakatuwa. Kapatid ko, mahal kita, I love you, mahal na mahal ka ni Lord, pero hindi ka nakakatuwa. Yung mga batang maliit, ilang buwan na yan, 2 months, 3 months, nakakatuwa. Karga-karga mo, ilang taon na yan? 9 months, nakakatuwa. Ilang taon na yan? 9 years, karga-karga pa rin. Matutuwa ka ba? 9 years, karga-karga? So mga kapatid ko, number 1, para maalis ka dyan, sumama ka talaga sa 52 days challenge. Sino po dito ngayon na maging spiritual baby, magsabing amen? Diba? Kailangan talaga, may gawin ka. At itong pinagagawa ni Lord, 52 days challenge, it's going to move you out or take you out from stagnation. Yung 52 days na gagawin natin, aalisin ka sa stagnation. Huwag kayong magagalit sa sabihin ko, Yung hindi gagawin yung 52 days, gusto pa rin ng stagnation. Hindi ko pinagpipreya. Mag-ingat kayo. Manalangin kayo mabuti. Mukhang magaganap ang Zephaniah 1:12 sa inyo. Lahat na may takot sa Diyos, magsabing amen. Tandaan nyo to. Tandaan nyo to. Mahal ko kayo. Ayoko kayong mapanish ni God. Kaya nga, ginagamit ako ni Lord. Sinasabi na niya yung gagawin niya. Don't you think I am the speaker of God? I'm the speaker of God. Sinasabi na niya kung anong gagawin niya sa'yo. Pagka hindi ka pa susunod na umalis ka sa stagnation. You've been there for a long time. Matagal ka ng baby Christian. Matagal ka ng immature. Kailangan ka na mag-grow, kapatid ko. Amen? So kung ayaw mo pa, gagawin ni Lord ang Zephaniah 1:12 with love. Ipapunish ka niya with love para lang makuha niya yung attention mo. Siyempre, pagka sino po dito napalo? Tapos, napalo kang malakas. Wala yan. Di pansin, wala yan. So the Lord has strong message to us. Even today, I'm just speaking like a spokesperson of God, like a prophet to you. This is what I feel the Lord is going to do.
He loves you. Sabihin mo sa mo, mahal na mahal ka ni Lord. Mahal na mahal tayo ni Lord. Mapagpasensya si Lord. Mahabagin si Lord. Ayaw kanyang i-punish. Pero kung kailangan, para magising ka, gagawin niya. Gagawin niya. At kapag dumating ang punishment, hindi mo masasabi na hindi ka winarningan ni God. Winarningan ka ni God through your pastor, through me. Winarningan ka ni God. Kaya lang, wala kang takot sa Diyos. Di mo sineryoso yung warning. Yung panahon ni Noah, di ba? Nagpipreach si Noah, di ba? Oh, magsisi na kayo! Lulubog na, mamamatay kayo. Alam niyo yung mga tao? Kaliwa-liwanag, uulan daw, babaha daw. Hindi! Sabi ni Noah, hindi! Magsisi na kayo. Alam niyo, ilang years nang-aaral si Noah. Grabe, Lord. Tagal ko naman. Kasi ganun kahaba yung pasensya ng Lord. Pero alam nyo, wala, hindi nakinig eh. Ano nangyari? Pakita ng katabi nyo kung alam niyo yung kwento ng Noah. Ano yung nangyari? Wala. Umulan na. Nung nandito na, hindi pa rin nagsisisi. Hanggang umakyat na yung tubig dito sa bewang. Hanggang dito na. Dito na. Umakyat sa bahay. Wala na. Huli na ang lahat. So mga kapatid, alam nyo, naniniwala ko, di ka naman papatayin ni Lord. Kung anak ka niya, ha? Lahat ng tunay na anak ng Diyos dito, magsabing amen. Hindi ka naman papatayin eh. Pero, may punishment. Sa Panaya 1:12. Punishment. Gigisingin ka muna niya. Okay, ganito ha. Yung mga hindi susunod, gusto nyo pa rin ng-stagnation, may tip ako sa inyo. Pagka napalo kayo, huwag kayong magbabackslide. Pagka napalo kayo, balik na kayo kagad. Sisi na kayo. Yun ang tip ko sa inyo. Kasi kapag pinalo kayo, nag-backslide pa kayo, mas titindi pa yung palo. At hanggang aabot pa na yung palo kamatayan. Nakita ko ng maraming beses sa church yan. Yung mga hindi nakinig sa palo ng Panginoon, namatay. Ay, dito lang sa praise and worship, dami namatay. Oh, di ko po kayo tinatakot. Yung isang worship leader natin, nag-backslide, di nakinig kay Lord. Isang araw, nasa tricycle, nabunggo yung tricycle, patay. Yung isang gitarista natin, dito, na youth, yan, kasi gumaling sila sa kakagitara, kakakanta eh. Kumanta sa sanlibutan. Nung kumanta sa sanlibutan, doon na sila na-deceive. Hindi na sila sa church sumutugtog. Sa mundo na. So, nagda-drugs na siya. Yung gitarista, nag-drugs na. Galing pa naman. Ang tawag sa kanya, halimaw eh. Halimaw sa ano? Sa gitara. Galing eh. Ang galing talagang gumitara eh. Halimaw ang tawag na sa kanya. Pero alam nyo, ay, grabe, kilala niyo ba si Hindi ko napapangalan. Halimaw na ngayon sa gitara. Isang araw, alam niyo, nung balita, grabe yung kapatid, yung si halimaw na yung ugali. May halimaw na, may sungay na. Tapos ang sinasabi niya, may demonyo. Kumagano na siya. May demonyo. Alam niyo, na-overdose sa drugs. Patay. Na-overdose sa drugs. Hindi ko alam kung pinatay o nagpakamatay, pero namatay siya na nakadrugs. Pero alam niyo, maraming Kristiyano, iniunsulto ng pastor, elementary pa rin ang teaching, hindi man na nag-i-enjoy sa elementary, wow, sarap naman ang pinrich ni pastor, 1+1. Pinrich ni pastor, 2+2, lapu-lapu, 4+4, vapor. Ngayon lang ako nakakita talaga sa church. Sa church nangyayari to. Elementary teaching. Wow, nakaka-encourage. Ang sarap na mag-preach ni pastor. Pero ang teaching, elementary, galing Galing ng mga, deception sa mga churches ngayon, Yeah, you just try me. One day, I'll tell you, I'll preach what you want to hear. I know how to do it. Papalakpak kayo. Tatawa kayo ng tatawa. Because magpe-prepare ako kasama si AI. Papatulong ako kay AI. AI, give me some topic here. Give me some jokes here. Ang dali lang eh. Ang pinakamahirap mag-preach, yung ipipreach mo, ang pinapapreach ni Lord. Yan ang pinakamahirap i-preach. So, ang sabi lang ni Lord sa'yo, huwag ka ng baby. Huwag ka ng elementary. Amen? Huwag ka ng baby. Huwag ka ng elementary. Huwag ka ng baby na alagain. Mag-alaga ka na.
Mag-alaga ka na. Mga kapatid, by the way, kunin nyo na lang yung, yung outline ko. 5 points. Wala na. Huwag ka ng elementary, huwag ka ng baby Christians, huwag ka ng alagain. Dapat ikaw na yung nag-aalaga. Kung for so many years in your life, alagain ka, huwag ka nang mag-stagnate, galit si Diyos dyan, ipapanis ka ni Lord, mag-alaga ka na. At lalong-lalo na, yung mga baby Christians, alam niyo ba yung mga baby Christian, yung infant, yung baby, childish, alam niyo, sila, hindi lang sila alagain. Tanong niyo, ano sila? Sobrang hirap alagaan. Ite-text mo, hindi magre-reply. Care group, may sakit ako. Care group meeting, may birthday ako. Ang daming excuse. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mahirap alagaan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mahirap alagaan. Nagmamahal, naghihirap, nagsasakripisyo ang mentor mo, tapos ang hirap-hirap mong alagaan. Parati kang busy. Mga plaks, may sabihin po ako sa inyo, huwag kayong magagalit sa akin, mahal ko kayo sa'yo. Stop fooling your mentor. Stop fooling. Alam mo ba, alam naman ng mentor mo, niloloko mo lang siya sa dahilan mo. Niloloko mo lang siya sa bisi-bisihan mo. Sabihin mo sa katabi mo, I love you. Huwag kang manloloko. Kapatid, no, mahal na mahal kayo. Huwag kayong manloloko. Huwag niyo lolokohin ang mentor niyo sa mga dahilan niyo. Nagsasakit-sakitan ng ulo, pagka-care group, pagka-design, sakit ng tiyan, sakit ng kuko, sakit ng ilong, pati. Pastor, di po ako makakarating sakit ng ilong ko. Pastor, mentor, di po ako makakarating punong-puno po ng kulangot ang ilong ko. Grabe. Huwag kayong magagalit, mahal na mahal ko kayo. Maraming mahirap alagaan, baby Christian, tagal ng panahon, hindi lang mahirap alagaan, manloloko pa. Nuk-nuk lang kasinungalingan. Nuk-nuk ng excuses. Hindi na alam kung anong idadahilan sa mentor. Kaya minsan sabi niya, mentor, di na po ako magsasabi ng dahilan. Anong conclusion? Makinig kayo sa akin. Di na po ako magdadahilan. Wala na po ako sasabihin. Anong conclusion? Pananatilihin ko na lang po ang aking katigasang ulo. Di ba? Di ba tama yung mga pinagsasabi ko? Sige. Ay nako, mga kapatid ko. Yung mga mentor ninyo matalino. At kayo, bago kayo, no offense, mahal na mahal ko po kayo, mahal na mahal ko kayo. Kayo, bago kayo magdadahilan sa akin, siguraduhin ninyong yung dahilan ninyo ay totoo. Kasi madidiscern ko naman na kung nanloloko kayo. Bakit? Ang mahalaga lang ba yung oras mo, hindi mahalaga yung oras ko? Ikaw may kwenta ka, ako walang kwenta. Kaya nga sabi ng mga ibang pastors, don't be always available for the flock or they won't value you. Yung nakaintindi lang sa English, ang naintindihan ako, di ba? Yung mga pastor parating available Di ba? Mga kapatid, huwag tayong baby Christian na, huwag tayong alagain at sobrang hirap alagaan. Huwag tayong elementary. Amen? Huwag tayong parating tinuturuan. Dapat ikaw na yung magturo. Nakasulat lahat yan. Yung mga sinabi ko sa inyo, sige, last verse na lang ako. Lagay mo nga kapatid sa Hebrews 5:12 to 14. Alam nyo ito pakinggan nyo to, message ito ni Lord sa'yo. Sabihin mo sa kanila mo, kapatid, para sa'yo to. Kapatid, para sa'yo to. Sabi ni Lord sa'yo, personalin mo, sabi niya, by now, today. Ano yung araw ngayon? July 19, 2026. By now, you should be teachers. Dapat alam nyo, teacher ka na ngayon Sabihin mo sa katabi mo, sige, sis, love you. Sabihin mo, bro, love you. Teacher ka na dapat ngayon Oo, teacher na kayo dapat ngayon. Teacher sa sa flock Pwedeng yung iba sa inyo, dapat teacher na kayo sa inyong mga, sa klase natin. Teacher na sana kayo.
So ito yung yung pangungusap na may frustration si Paul di ba? By now you should teachers, by now you should care group leader. By now you should have been making disciple. Parang words of frustration disappointments di ba? Ito yung tutuloy niya, sabi niya, instead, you need someone to teach you. Again? The first things you need to know from God's Word, you still need milk instead of solid food. So, a lot of Christians, alam niyo ito kapatid, ako bilang pastor ninyo, I give milk, food, sa mga bagong Christian. Pero sa atin dito, you don't need milk, you need solid food. You need solid food. Mabigat. Karne. Mabigat. Sino po dito, dapat teacher na siya ngayon? You realize, dapat teacher ka na ngayon. Magsabing amen. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang tinuturuan nung binibigyan ng milk Ano nangyari dyan? Stagnation. Stagnation. You stop growing. Hindi ka na nag-grow, kapatid. At ang sabi ni Lord, I will punish those who don't grow. I will punish those who have stopped growing. After I tell them to grow, they still don't want to grow. They still don't make moves to grow. Kapatid, nasabihin ako sa inyo, ang 52 days challenge as I close, ang magiging test kung ayaw mo ng lukewarm, kung ayaw mo ng stagnation. Kung gusto mo, ayaw na ng stagnation, gawin mo ang 52 days challenge. Pag gusto mong stagnation, yes sir, sa Panaya 1:12 ka dyan. Okay? Wala tayong good luck. Ang sasabihin ko sa iyo, God bless you.